So, Huwebes pa dito sa amin ngayon at magluluto tayo ng ginisang munggo. Ewan ko ba sa karamihan, bakit sabi nila pag Biyernes is masarap daw kumain ng munggo. Para sa akin kasi walang araw na pinipili kapag gusto kong kumain ng munggo ay magluluto talaga ako. Pagising ko pala kaninang umaga ay nagbabad na ako ng munggo. Dito nagisa tayo ng karning baboy tapos nilagyan natin ng kaunting toyo. Pagkatapos natin magisa itong karning baboy ay isunod na natin igisa itong tomato. Habang nagigisa tayo dito ng karne at gulay, yung munggo naman natin ay pinakuluan natin sa mahinang apoy. Ang akala ko nga matagal pakuluan itong munggo natin dahil 2 oras ko lang siya naibabad. Pero okay lang naman pala, hindi siya matagal pakuluan, katunayan ito na nga luto na siya. Buti na lang na i-check ko bago pa masunog itong munggo natin kasi naubusan pala ng tubig. Dito naman sa kabilang kawali ay maggisa tayo dito ng onion at saka garlic. Pinagsabay na natin igisa itong dalawa. Minsan kasi garlic ang inuna kong igisa pero ngayon sabay lang dalawa para walang magtampo. Ibinuhos ko na rin pala dito yung ginagisa natin na tomato. Usually naglalagay pa ako ng ginger dito pero ngayon hindi ako maglalagay ng ginger dito sa ginisang munggo natin. Dahil ang gagawin nating panimpla dito ay itong ginawa nating homemade bagoong. Yung homemade bagoong natin, naalala nyo, nilagyan natin yun ng ginger. At yung mga nagisa nating gulay ay ililipat natin dito sa mas malaking kawali dahil dito na natin ibubuhos ang munggo. Tapos imimix lang natin hanggang sa magsamas lang lahat. Tapos lagyan na natin ng sabaw. Yung ginamit natin ditong pang sabaw is mainit na tubig. Tapos nilagay na natin din dito yung ginisa nating karne kanina. Imimix lang natin sila lahat hanggang sa mag-iisang dibdib na yung mga sangkap natin. Tapos bago natin takpan ay lagyan muna natin ng 3 dahon ng suha. Naglalagay ako ng dahon ng suha para sa akin nakakatanggal kasi siya ng lansa lalo na at gumamit tayo ng bagoong. Kadalasan dried yung nilalagay ko pero meron naman kaming tanim sa likod kaya presko yung nilagay ko ngayon. Tatakpan natin ito at pakuluan natin ng mga 3 to 5 minutes. I-check din natin paminsan-minsan kasi madali lang tumatutong lalo na kung malakas yung apoy. At kapag ganitong malapot na at sa tingin mo ay luto na, pwede na natin tanggalin itong dahon ng suha. Tapos na yung trabaho niya. Kailangan masabaw din yung munggo natin dahil mamaya kapag lumamig na to ay lalapot pa lalo. Pagkatapos natin matanggal itong dahon ng suha ay pwede na natin ilagay itong pangsahog nating gulay. Sa gulay naman ay pwede tayong gumamit ng malunggay, alugbati, spinach, pero yung ginamit ko ngayon is bok choy. Nasa inyo kung ano yung mas convenient sa inyo. Sa akin ngayon ay sagana ako sa bok choy kaya bok choy ang ilalagay ko. Usually kasi naglalagay ako dito is spinach. Pakuluan lang natin ito ng saglit, siguro mga 1 to 2 minutes. Pag kumulo na siya ay pwede na natin ilagay dito yung chicharong